Diyos, ganun din po, ibe-bless tayo ng Panginoon. So nakita natin doon yung the ark and sa Kirhat, Jearim, kung paanong nilid ni Tatay Samuel yung nation into repentance na para magsisi yung mga tao, para magbalik sila sa Panginoon. Amen. Nakita din natin doon kung paano si Tatay Samuel ay tumayo, 'di ba? Nag-preach siya ng repentance sa mga tao na magbalik loob sila sa Panginoon. Talagang nag-rise up si Tatay Samuel as a prophet and judge. Amen. Last week po 'yon. So verse 3 and 4 makikita natin doon. And makikita natin doon sa 5 and 6 naman po yung nation na nagrepent at saka yung at Mispa. Amen. Hallelujah. At makikita din natin doon yung si Tatay Samuel nilid niya yung nation to victory para sa katagumpayan po yung mga nag threat na Philistine po sa kanila ay napagtagumpayan po. Si Tatay Samuel nakita rin natin na nanalangin sa kanila. Hallelujah. Para sa nation, para magtagumpay po sila sa pagkakataong yon at sitwasyon nila. Amen, na nakita nila yung ark, amen, of covenant ng Panginoon. At nakita natin doon sa from verse 10 to 12 na ang Diyos ang nakipaglaban sa kanila para sa Israel muli. Amen. Ganun talaga ang Panginoon. No? Pag bumabalik tayo sa Panginoon, the Lord will fight for us. Pero pag lumalayo tayo sa Diyos, amen, hindi natin alam kasi paano tayo pagtatanggol kung hindi naman tayo lumalapit sa Kanya at papalayo tayo sa Panginoon. Sabi nga, kung ang tao tinalikuran ang Diyos, kanino ka natatakbo? So mahalaga po na tayo ay papalapit sa Panginoon para ma-defeat natin. Amen? Kasi even ang heaven makikipaglaban in behalf of us, 'di ba? Sa buhay natin. At makikita natin yung special work ng Panginoon sa mga Israelite, kung paano nilang narinig yung thunder, 'di ba? Kung paano nakipaglaban ng Panginoon sa kanila. Hallelujah. At nakita natin doon yung success ni Tatay Samuel as a judge over Israel. Amen? So hindi man siya kasama sa judges na pinag-aralan natin, like I said before, he is a judge, prophet and judge. Amen? Sa 15 and 17, makikita natin yung service ni Tatay Samuel as a judge. Amen? At ngayon po, tayo ay dadako, makikita natin doon sa pinakahuli na sinabi nga doon na, and Samuel judged Israel all the days of his life. He went from the year to year on a circuit to Bethel, Gilgal, and Mizpah, and judged Israel in all those places. Amen, namuno siya. But he always returned to Ramah, for his home was there. So nakatira siya sa Ramah, and there judged Israel, and there he built an altar to the Lord. So nakita natin sa huling pinaka-mensahe po na si Tatay Samuel was used of God all his days. 'Di ba? Ang sarap pong pakinggan, ano? Biruin mo, bawat araw mo ginagamit ka ng Panginoon. Amen? Na makikita natin na some judges ended their ministry early. Or some judges na disgrace. But Tatay Samuel finished well. Amen? Dahil dito pa lang nakikita na natin all the days of his life. Ginamit siya ng Panginoon. Amen? Noong mga panahon na walang nakakarinig ng tinig ng Diyos. And Tatay Samuel was so busy na nagsuserve sa Panginoon. Every year si Tatay Samuel, di ba? He worked so hard sa Panginoon. Mula pa bata siya, nagsuserve na siya kay Tatay Eli. And ngayon, di ba, sa Israel, tinulungan niyang masettle at inopen niya yung repentance at ipinromote niya yung righteousness, katwiran sa mga tao. Amen. At Tatay Samuel is remain faithful sa Panginoon. At ito po yung ginagawa talaga ng mga nagtatayo sila ng altar. Amen. As a place of sacrifice and worship, pagpapasalamat sa Panginoon. At dito naging consistent si Tatay Samuel sa relasyon niya sa Panginoon na nagsasakripisyo at nagwo-worship. Amen. Kaya ngayon po, dadako tayo sa chapter 8. Hallelujah. Tingnan naman natin ang kwento sa chapter 8. Tayo po'y magbasa. Kita natin sa verse 1 and 3. Sabi po dito, nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ang Israel.
Ginawa niyang mga hukom ng Israel, sorry po, ang kanyang mga anak na lalaki. So may anak na siya. Ang panganay niya ay si Joel at pangalaway si Abias. Sila'y nagsilbing hukom sa Berseba. Ngunit, ngunit, hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Amen. So dito makikita natin pag nakikita natin na kapag mas magaling pa ang tao sa Diyos. Amen. So dito inappoint ni Tatay Samuel yung kanyang mga anak. Pero makikita natin katulad ni yung high priest na si Eli, 'di ba? Yung kanyang mga anak din pasaway, and si Tatay Samuel din naging ganon yung kanyang anak. Amen. So, alam niyo po hindi dahil masama ang magulang minsan, nagiging pasaway po yung ating mga anak at hindi sila sumusunod sa nilalakaran natin, hindi dahil masama tayong nanay. Amen. At naniniwala po ako bawat isa sa atin nararanasan po ito na gusto nating makasunod din ang ating mga anak alinsunod po sa patakaran ng Panginoon. Pero talaga pong may mga ganitong sitwasyon at kalagayan na hindi lahat ng anak mo sumusunod sa Panginoon, 'di ba? Even sa mga anak natin, iba-iba ang kanilang mga ugali. Hindi sila naging katulad, 'di ba, ng kanilang ama na si Tatay Samuel. Tumanggap po sila, naging gahaman sila. Naging corrupt din sila. So, si Tatay Samuel was, godliest man. 'Di ba? Na nakilala natin sa entire Bible. At sabi ng salita ng Panginoon, walang salita ni Tatay Samuel na nahulog sa lupa na hindi 'di ba? Hindi binakapan ng Panginoon. Makikita natin sa kanyang action, 'di ba? Na talagang hindi po siya nagkasala sa Panginoon. At minsan, we never have the pattern of judges, amen, na na-appointed ng mga tao. Amen? Kasi siya po meron din siyang office of judge bilang propeta. Amen? At bilang tinalaga ng Panginoon. Hallelujah. So makikita natin dito na yung kanyang mga anak, bakit yung kanyang mga anak was wrong appointed na nailagay ni Tatay Samuel sa position po. And we cannot excuse. Amen. Na dito po nakita natin na nagkamali. Kumbaga, parang nagkamali si Tatay Samuel na ilagay yung kanyang mga anak. Pero hindi niya ito kagustuhan na ang mga anak niya ay magkaroon ng wrongdoing sa harap ng Panginoong Diyos. Kasi katulad natin, we cannot control our children. Hindi natin kayang kontrolin yung mga anak natin, 'di ba? Ang Panginoon pa rin ang magbabago sa kanila. Even yung mga spiritual, mga disciple natin, we cannot force them. Amen? Unless God change their heart, unless ang Panginoon palambutin ang kanilang mga puso. Amen? At hindi nila i-reject ang Diyos. So sa makita natin dito sa 4 and 5, yung mga anak ni Samuel, ni-reject nila yung pagiging leader. Ni-reject sila. 'Di ba? They are rejected as a leader over Israel. Amen? Sabi dito sa 4 and 5, dahil dito ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama. At kanilang sinabi, matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo ay hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng isang mga bansa. Amen. So dito ito yung mga tao na ang talagang nagre-refuse, mga tao na po ang nagre-request. Amen. So sinabi nila dito yung mga elder po lumapit sila, nag-gather sila. Amen. At lumapit sila kay Tatay Samuel. Amen. At sinabi nila doon that they don't accept, na hindi nila tinatanggap yung mga leader na yun kasi obviously napaka-ungodly ng kanilang mga ginagawa at hindi sila, kumbaga, unfit. Diba? They are unfit, hindi sila fitted na mag-lead ng mga tao dahil hindi naman ito sumusunod sa katulad niya na sumusunod. So, being wise, 'di ba? Sa mga elder na 'to, ni-reject nila yung mga anak, 'di ba? Katalinuhan pa rin 'yon. Kahit na po ganun yung sinasabi nila, kaysa naman sumunod tayo katulad nung nakaraan, 'di ba? Pinag-aralan natin, pati damong may tinik na ginawa nilang leader. Amen. So, matalino pa rin itong mga elder na 'to kasi sinabi naman nila
na ang mga anak nyo po hindi naman sumusunod katulad ninyo. 'Di ba? So nagde-desire na sila ngayon na magkaroon ng king. Amen? So kung titingnan natin, hindi naman masama, 'di ba? Na magkaroon sila ng king kasi nga kaysa naman magkaroon sila ng leader, amen, na katulad ng mga anak niya na hindi naman sila sumusunod. Napaka-ungodly din ang ginagawa nila at nagiging gahaman sila, hindi sila sumusunod sa instruction ng Panginoon. Kaya dito makikita natin kung paano nating narinig siya sa Deuteronomy, 'di ba dati po 17:14 hanggang 20, meron po bang pwedeng makapagbasa na makikita nila doon, makikita niyo doon, English po kasi sa akin para hindi na po tayo humaba. Deuteronomy 17 po, 14 to 20. Kung babalikan po natin, ito yung sinabi nila na magtatalaga kayo ng king. Sige po, kung wala nakakita, ako na po magbabasa. 14 hanggang 20. Sabi dito, kung babalikan natin, kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. Verse 15, maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong piliin, ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi, huwag ninyong gagawing hari ang sinumang dayuhan. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo sapagkat ipinag-uutos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. Amen? So, dito makikita natin, hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh, ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautusang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh sa kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga utos at mga tuntunin ni Yahweh upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntuning ito. Kung magkagayoy siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. So ito na po, dumating na ang panahon na sinabi sa Deuteronomy. At sila na po ay nag-reason na at they wanted a king, 'di ba? Na mamuno po sa kanila. So dito makikita natin yung difference between king and judge. Amen? Kasi po, ang judge is ito yung nagli-leader, 'di ba? Nag-raise up by God. Amen? So ang judge, makikita natin na ang mga judge po na napag-aralan natin, ni-raise po yon ng Panginoon. Usually, 'di ba? Minimit nila yung specific needs po ng time of crisis na nangyari sa mga Israel, kaya nagkaroon po ng mga hukom. Amen? Ito nangyari ito sa mga pinagdaanan natin na they judge at binabalik nila yung mga tama, binabalik nila yung mga tao sa dating dapat sumamba sa Panginoon. Amen? At hindi po ang king. So ang king naman, ito po ay makikita natin yung king na as long they alive, as long na nabubuhay sila, nasa kanila ang throne. At maisasalin to sa mga descendant nila. Amen? So, ang judges po, hindi sila nagme-make ng government. They met specific sa time ng crisis. At ang king naman, nag-i-establish ito ng standing ng government. Gumagawa sila ng mga na kaya nga yung mga king, 'di ba, nagtatatak sila sa mga singsing nila, 'di ba? At sinasabi dito na pwede silang gumawa ng mga batas. Amen? Yun po yung mga nagagawa, pwede nilang i-rule over. Hallelujah.
At pero dito nakikita natin from Judge 8:23, sabi doon, si Gideon, 'di ba dati, sinabi niya na I will not rule over you. Pero pagdating sa king, 'di ba dahil judge sila noon, hindi sila magro-rule. Ang king naman po, may karapatan silang mag-rule. Nakita niyo po, naggo-govern sila. 'Yun ang difference between judges, in-appoint ng Diyos. Ang mga king naman po, ano, itong katulad ng ginawa nila dito is tao po ang nagre-request. Amen. Kasi si Gideon noon, sinabi niya, hindi ko kayo i-rule bilang judge, 'di ba? Sinabi ni Gideon, hindi ko kayo i-rule. Ang Lord ang magro-rule over you. Yun yung sinabi niya sa Judge 8:23. Amen. Kung babalikan po ninyo. Amen. So, kaya nga po ang mga Israel ay yun yung kakaiba, yun po yung kaibahan para maintindihan po natin at magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa sa mga nangyayari po dito. Ano po sa pinag-aaralan natin ngayon. And praise God for that kasi pinapahintulot po ng Panginoon na matuto tayo ng mas malalim. Amen? At hindi lang po tayo basa ng basa na wala tayong mga nati-take away na feeding po sa atin na matutunan natin yung kanilang way ng pamumuhay noon, paano sila nag-govern noon, at paano sila gino-govern noon, at paano tayo gino-govern ngayon. Amen? So may mga rule pa rin po sila. At ang sabi doon, ipabasa, kahit na king yun, ipabasa pa rin ang salita ng Panginoon sa kanila. So yun po ang dapat nilang huwag kakalimutan. Then, sabi po dito, sa verse 6, nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Verse 7, sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang tinatakwil nila bilang hari nila. Verse 8, ang ginawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. So dito yung lungkot ni Tatay Samuel bilang prophet dahil alam niya na hindi naman dapat yon ang kalooban ng Panginoon. Pero maghahanap ang mga tao katulad ng sinabi rin ng propesiya o ng noon pa sa Deuteronomy. 'Di ba? Sinabi rin ng Panginoon yon noon. Samuel was praying. 'Di ba? Nagpa-pray siya dito dahil sa request. Dahil gusto niya marinig ang tinig at desisyon ng Panginoon. Yun yung tinatayuan ng isang prophet at judges. Kasi inappoint sila ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Panginoon dito, noon pa naman nila ako nire-reject eh. 'Di ba nakita niyo yung Panginoon na nakakalungkot? Amen. Na walang si Tatay Samuel wala siyang doubt talaga, nadudulog siya sa Panginoon sa lahat ng nangyayari, 'di ba? Andun yung kanyang submission sa Panginoon na humaharap talaga siya sa pamamagitan ng panalangin kasi ang panalangin po is way ng submission natin. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon para marinig din natin ang sagot ng Panginoon. Amen. Humihingi tayo ng dahil yun ang dapat na ginagawa natin kasi para sa kanya alam niya na ungodly yung motive ng mga tao na nire-request sa kanya. Hindi siya makahakbang kung hindi sasabihin ng Panginoon sa kanya. Ganun yung tao na ino-ordered, nileled at ginaguide ng Diyos. Inaantay niya yung instruction, yung direction at leading na Panginoon para hindi niya mamislead yung mga tao. Yun yung kaibahan ng isang leader na humihingi ng gabay sa Diyos at hindi nakalin sa sariling kaunawaan. At isa yon sa katangian ni Tatay Samuel. Amen? Kaya dito, nakita natin na tumugon naman ng Panginoon sa kanya. Amen? Na sinabi ng Panginoon na hindi naman ikaw ang binabatikos nila ako yun. 'Di ba? At ito na yung panahon na sinabi ng Panginoon na sinabi rin ng Panginoon na maghahanap sila ng king. Ito na yung timing na talagang nagre-request na sila. Nagde-demand na sila ng king. Amen? At ito ay galing sa carnally minded na mga tao. Amen? At dahil nagdi-desire sila. Amen? Kaya God will give them. Ibibigay pa rin sa kanila ng Panginoon kahit ito masakit para sa Diyos kasi ito ay simbolo na parang tinatakwil nila yung purpose ng Panginoon na binibigay para sa kanila. Amen? At hindi yung gusto na lang nila
yung gusto nila instead na yung gusto ng Panginoon. Pero sabi pa rin ng Panginoon, hayaan niyo sila. Yun yung tinatawag na permissive will. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Yun yung tinatawag na kapag patuloy tayong nire-reject natin at hindi tayo nagiging obedient sa Panginoon, binibigay ng Lord yung gusto natin. At binilin sa kanya ng Panginoon dito, Samuel, wag mong i-take ito ng personally. 'Di ba? Minsan ganun tayo eh. Minsan kapag hindi natin napapasunod yung mga tao na na-under natin, 'di ba? Nasasaktan tayo para sa Panginoon. Pero dito binibilin ng Lord, wag ka masaktan. 'Di ba? Kino-comfort siya ng Diyos. Kino-comfort siya ng Panginoon na hindi naman ikaw yung ni-reject nila eh. Ako 'yon. Don't take it personally, Samuel. They're rejecting, hindi ikaw ang nire-reject nila, ako. Sabi niya, hindi ikaw. Kaya kumbaga, kino-comfort niya dito si Tatay Samuel, tumayo ka lang, gawin mo lang yung pinapagawa ko sa'yo. 'Di ba? Hayaan mo, gawin mo yung gusto nila. Kung gusto nila ng king, ibigay mo sa kanila. Amen? Hayaan mong yun ang mag-govern sa kanila. Kaya yun yung sinunod ni Tatay Samuel. Kaya sa verse 9, sundin mo sila, sabi niya, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. Amen? So dito, pinayagan sila ng Panginoon, pero andun pa rin yung babala, yung warning ng Panginoon sa kanila. 'Di ba? Sa nation ng mga Israel na to. Kaya tingnan niyo ang Panginoon, hindi lang niya tayo ini-instruct. Hindi ang isang tao na sensitibo sa tinig ng Panginoon, hindi ka lang niya i-instruct. 'Di ba? May mga warning din siya. 'Di ba? Bago pa lang mangyari hindi po yung katulad ng ibang mananampalataya na tapos na-discern ko nga na ganun yung tao na 'yan. Doon po talaga ako gigil na gigil. Sorry po sa mga taong ganun na pagkatapos nangyari sa kanila na-discern. Ba't hindi mo na-discern bago pa lang mangyari? Kasi ang instruction ng Panginoon, ganun po siya. Hindi niya tinatapos yung mangyari sa'yo. Hindi nagwa-warn ang Lord ng late. Nagwa-warn siya before mangyari. Kaya yung mga mananampalataya na mahilig magsalita, na narinig ko nga yung tinig ng Diyos na-discern ko nga yung tao na yan Amen? Pag di ka sigurado na tinig ng Diyos talaga yung na-discern mo. Amen? Please, just be silent. Manahimik na lang po tayo kung hindi tayo sigurado. Kasi discernment is wisdom. Wisdom po ito ng Panginoon. Nagmumula to sa tinig ng Diyos. Hindi to hinuhulaan. Ang prophecy po, hindi hula. Hindi rin to pakiramdam. Ang prophecy po is bago pa lang mangyari, sinasabi na yung mangyayari. Yun ang prophecy, hindi po panghuhula. Na hinuhulaan mo yung kapwa mo mananampalataya na ito yung na-discern ko sa'yo. Hindi ganon. Amen? Kung hindi ka sigurado, please don't talk. Ang dami pong mananampalataya ngayon, sabi ng Diyos. Please, mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat po tayo sa mga sinasabi ng bibig natin. Kung hindi sinabi ng Diyos at hindi ka naman siguradong sinabi ng Diyos, huwag ka na lang magsalita. Huwag mong bigyan ng trouble yung ibang tao. Dahil hindi lang yan, hindi ka lang magkakasala dahil pwede kang magbigay ng takot sa tao na ikapapahamak nila at magkasala ka sa harap ng Panginoon. Amen? So kung hindi mo talaga naririnig at di ka naman sigurado, please don't talk. Huwag na lang po tayo magsalita. Amen? Kung ayaw natin na tayo mismo ang magkasala sa harap ng Diyos. Amen? So dito, binigyan po sila ng in-inform po, no? Na i-inform mo sila ang utos ng Panginoon kay Tatay Samuel. I-inform mo sila. Bago ka maglagay ng hari, i-inform mo sila kung anong gagawin, 'di ba? Ng hari na 'to na pipiliin nila. Amen. So dito makakita natin yung tinatawag na accountability sa kanilang pagpili. Amen? Para hindi nila sabihin na sabi mo sinunod mo naman kami, sinabi namin sa ito, pero bakit di mo kami winarning nga nung umpisa pa lang, di ba? Di ba naririnig mo ang tinig ng Diyos? Hindi ba ikaw ang inappoint ng Panginoon? So dito, iniiwas ng Lord si Tatay Samuel na masisi siya bandang huli, kaya bago mo ilagay yung king na yon,
I-warn mo yung mga tao, i-inform mo sila na ito yung choices nila at ito yung mangyayari. Amen? So sa verse 10 to 18, sabi po dito, lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israel. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal, ang iba'y sasakay sa kanyang karwaheng pandigma, ang iba namay sa hukbong kabayuhan, at ang iba namay maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa mga libo-libo at lima-limampu. At ang iba'y pagtatrabahuhin niya sa kanyang bukirin at pagawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang mga pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanya ang opisyal. Kukunin din niya ang ika-10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alilang babae at lalaki, ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din niya ang ika-10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. So ito po yung warning. Amen? Sinabi niya, nilahad niya yung mga sasabihin, in-inform niya yung mga tao. Diba? Winar niya yung buong nation ng responsibility having king. So katulad ng sabi ko, that's the difference between king and judge. Amen? Na mag-govern ang king. Magbibigay siya ng mga utos, diba, na hindi nila matatanggihan at ito na po iyon. Amen? Hindi katulad ng judge noon na kung hindi sasabihin ng Diyos, hindi sila kumikilos. Unless they disobey God. Amen? So, ito yung gusto ng Panginoon sa kanila. Hindi po tayo ginagawang robot ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon sa mga taga-Israel, maging alam niyo po yun, dahil all-knowing ang God, alam niya ang mangyayari, magaganap sa future. Sa susunod at susunod pa, alam ng Panginoon ang mangyayari. He is all-knowing God. Tandaan po natin. Kaya ito po, gustong ipaalam sa kanila yung problemang pwedeng maging connected sa pagkakaroon nila ng hari at para ma-view ito, mapag-isipan ito ng mga Israel. Amen? Na ma-solve nila. Na ngayon pa lang pag-isipan nila bago magtalaga si Samuel ng hari. Ito yung mga problema na gagawin. Ang Diyos gustong malaman ng Panginoon, gusto niyang i-bring out ko tong mga ito at sabihin sa inyo para maging careful kayo, 'di ba? Na merong yes, may benepisyo ang pagkakaroon ng king, pero meron rin kayong mga problema na makakaharap sa pagiging king ninyo. At ito yung binibigay ng Panginoon sa inyo para maging fair, 'di ba? Ang Diyos. Even sa atin po, hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Meron tayong Biblia na para alamin ang mga kailangan at hindi dapat natin gawin. Ang tama at mali. Meron tayong mga instruction, meron tayong mga warning, may layunin at purpose ang Panginoon para sa atin. Na binigay niya po sa atin. Para hindi tayo magkamali. Para makapag-serve tayo ng tama. Amen? Para ma-realize natin kung nasa katwiran pa ba tayo o naka-disalign na tayo. Nagsaserve pa ba tayo ng tama? Nakikinig pa ba tayo o hindi na? Amen? And it's our choice. Katulad nila, choice po nila yon. Dahil sa will ng tao. Amen? Kaya napakahalaga po na makita natin yung kalooban, amen, na lahat po ng king dito pinapaunawa ng Panginoon sa atin na not every king is taking a king. Hindi lahat ng king po kumukuha ng king. Amen? Kasi yung ating king of king is giving king. Amen? Dito, tao po ang nagtalaga.
Pero si Jesus po siya yung King of King na ang Diyos ang nagbigay, hindi tao ang nagbigay. Si Jesus, iba yung sarili niya, the Son of Man, hindi po pumunta dito para pagsilbihan. Yun yung kaibahan niya sa mga tinalaga ng mga tao, no? Yung king na itatalaga nila pagsisilbihan ng lahat ng mga mamamayan ng Israel. Pero si Jesus, ito po yung kaibahan niya. He come hindi para pagsilbihan, kundi para mag-serve. Hindi po ba? Yun ang sabi niya sa Matthew 20:28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Hindi para pagsilbihan, kundi tayo yung pinagsilbihan ng Panginoon. Ang Diyos nag-serve sa atin, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Yun yung kaibahan natin sa mga taong ito. Tayo yung pinuntahan ng Panginoon dahil sa pag-ibig. Tayo yung pinili niya. Pinili niya na sundin yung kanyang ama dahil sa pag-ibig, yung divine love, yung covenant ng Panginoon sa atin. At kaya yun din yung gusto ng Lord sa atin. Amen? Magsilbi din po tayo. Kung gusto mong maging greater leader, magsilbi ka. Mag-serve ka. Amen? Hallelujah. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kaya kailangan nating makita po na yung mga katulad ng gusto ng mga king na yon, yung unspiritual and ungodly reason nila. Pero kapag God will ng Panginoon ang tumawag para sa atin, at yung gusto ng Panginoon sana ang masunod para sa kanila. Kaya kaya dito binabalaan sila na kapag umiyak kayo sa Panginoon, hindi niya kayo papakinggan. Andun yung warning po ng Diyos sa kanila para hindi nila sabihin na nagkulang po ang Diyos. Amen? So, sa 19 and 22, hindi pinansin ng mga Israel. Nakita niyo po? Stiff neck. Katigasan ng ulo. Hindi nila pinansin yung sinabi. Hindi pinansin ng mga Israel ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta, gusto naming magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamahala at manguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Tinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito, pinauwi na si Samuel ang mga Israelita sa kanilang bayan. Amen. Nakita niyo po yung Israel pa rin nag-demand pa rin despite ng mga warning ng Diyos. Sa kabila ng warning ng Panginoon sa kanila, matigas pa rin ang ulo nila. Amen. Kaya napakahalaga po na makita natin ang katigasan ng ulo. And sometimes hindi naman po tayo napapahamak. 'Di ba? Hindi tayo napapahamak dahil sa gawa ng kaaway. Hindi tayo napapahamak minsan dahil ang demonyo, hindi puro demonyo. Madalas dahil sa kawalan natin ng disiplina. Sa hindi natin pagsunod. Sa hindi natin pagpapakumbaba sa Panginoon. Sa pinapangunahan natin yung Diyos kaysa sa inuutos niya at layunin niya. Kaya dito, nakita natin kung paano nila pinorsake ang Panginoon. Hindi ito yung goal ng Diyos para sa mga Israel dapat. Gusto ng Panginoon na maging special treasure sila. They are people of God. 'Di ba? Pero sabi nga niya, 'di ba, sa Exodus 19, gusto niya maging kingdom of priests and holy nation sila. Yun yung gusto ng Panginoon, yun yung will ng Panginoon sa kanila. Gusto ng Panginoon, special sila, they are people of God. But they wanted to be just like anyone else. Gusto nilang maging katulad ng ibang bayan. Hindi nila gusto kung ano yung paano sila kinreate ng Panginoon, kung paano sila dinisenyo ng Diyos. Hindi nila gusto yon, tinatanggihan nila yung gusto ng Diyos. Ginugusto nila yung kumopya, maging copy ng ibang bayan. Even pinili silang holy nation.
Gusto nilang maging katulad ng iba. Kaya tayo po, no, bilang tayo po, sari-sariling templo na ng Diyos, huwag tayong kumopya. Huwag tayong gaya-gaya. Do not conform sa mundong ito. Tumingin tayo lagi sa Panginoon. Yung nature ng Diyos, yung expression ng kanyang nature, yung ugali niya. Huwag tayong tumingin sa ibang tao. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang mananampalataya, sa ibang leader, sa ibang tinawag. You are different. Kung meron kang bagay na ikukumpara yung sarili mo, sa Diyos yun, para matutunan nating laging nagpapakumbaba sa harapan niya, hindi sa kapwa mo mananampalataya. Bakit ganun siya? Mas magaling ako sa kanya. Bakit ganun siya? Hindi ganun po. Hindi ganun ang disenyo sa atin ng Panginoon. Dinisenyo tayo sa image ng Panginoon. Yung desire niya, yung will niya, yung way niya. Because your thought is not His thought. And yung way ng Lord is not our way. At ito pa rin yung ginagawa ng mga Israelita. Tinitigasan nila yung puso nila sa harap ng Diyos. Tinitigasan nila yung mga leeg nila na lingunin kung paano sila pinagtanggol, pinaglaban ng Panginoong Diyos. Nakakalimutan nila yon at yun yung nature ng mga tao. Nakakalimutan natin kabutihan ng Diyos. Kaya minsan, ang tigas ng puso natin. Ginagawa lang natin gusto natin kasi may nakikita tayong nakikita tayo na parang iba sa gawa ng iba. Pero hindi si pastor ang modelo natin. Hindi si bishop ang modelo natin. Hindi si leader ang modelo natin. Focus unto Jesus. Si Jesus ang panganay natin. Si Jesus ang ulo. Siya yung isang halimbawa na dapat nating gayahin. Hindi yung mga kapwa natin mananampalataya. Kaya madalas maraming natitisod na mananampalataya kasi kahit napapakinggan yung salita ng Panginoon Diyos, hindi pinapakinggan. Hindi tinatanim sa puso. Kaya hindi nababago yung isip. Narinig lang ng tenga. Kaya nga makikita niyo yung parable, di ba? Ang daming hinasik na word ni God. Hindi naman ang problema yung hindi nakapakinig eh. Lahat nakapakinig. Pero iba-iba lang ng pagtanggap. Wag sana tayong maging puso na napunta sa dawagan, sa damuhan, o nanakaw ng kaaway. Kaya nga sabi lagi ng Panginoon, makinig ang may pakinig. Laging yung tenga mo na nakakarinig ng salita ng Diyos. Dahil sa pakikinig, doon mo makikita doon magmamanifest ang pananampalataya, hindi sa nakita ng mata mo, kundi sa napakinggan mo. Hear me, sabi ni God, even si Jesus Christ noon. Makinig ang may pakinig. Yun lagi ang sinasabi niya, hindi tumingin ang may mata, hindi ganoon. Makinig ang may pakinig. Dahil hindi niya pinagdadamot ang word niya. Depende lang sa pagtanggap mo at sa pagtanggap ko. Kung paano ito magmamanifest sa'yo, kung paano mo tatanggapin. Dahil ang salita ng Diyos ang nagpapabago sa tao, sa puso ng tao. Yung salita niya, yung banal niyang salita, ang nagbibigay sa atin ng tama at mali para masala natin yung buhay natin kung nasa katwiran pa tayo o hindi na tayo sa katwiran. Kaya purihin po ang Panginoon. May this word sa bawat isa sa atin ay nagturo ng malalim na pag-unawa na ang imahe ng ating Panginoon ang i-desire natin. Hindi tayo mag-desire ng someone dahil sa nakikita natin. Huwag nating gawing laro ang pagsunod para hindi tayo i-reject. Huwag tayong lumapit sa Diyos na ayusin muna yung sarili natin. Hindi, lumapit ka sa Diyos habang sira ka para ayusin ka niya. Hayaan mo tumanim sa puso natin yung salita niya para maayos yung puso natin. Hayaan mong siyang mag-ayos ng puso natin. Huwag natin i-resist yung rule ng Lord.
yung will ng Lord, yung way ng Lord para magbenepisyo tayo. Para hindi tayo masaktan bandang huli. Kasi whenever we resist God, we only hurt ourselves. Hindi tayo kailangan ng Diyos, mga kapatid, pero kailangan natin ng Diyos. Yun ang tatandaan natin. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Lord, we ask for forgiveness, Father God, sa mga panahon na naghahangad kami ng mga bagay na hindi kalooban mo, kundi kalooban namin o yung gusto lang namin. Lord, forgive us sa mga panahon na hindi namin narinig ang tinig mo. Patawarin mo kami kung lagi naming nire-resist, Panginoon, yung mga rule mo, yung way mo. And Lord, tulungan mo kami na makita, Panginoon, yung appointed na assignment mo para sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng katwiran mo, sa pamamagitan ng paglakad mo, Panginoon, kung paano ka naging obedient sa iyong Ama, O God. Na hindi namin ikumpara ang aming sarili sa ibang mananampalataya o sa ibang tao. Bagkus, Lord, makita namin ang sarili namin na we are your masterpiece. Na we are made by your image at hindi sa image ng mundong ito. So mamuhay kami, Panginoon, bilang holy people na tinawag mo, na babaguhin mo for the glory of your name, Father. Na maging kalugod-lugod at karapat-dapat kami, hindi dahil karapat-dapat kami, hindi dahil deserving kami, but because of your finished work, Father, but because of your grace and mercy, Ama, na lumalapit ang bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po sa mensaheng ito, Ama. Purihin ka, dakilain ka, at lulhatiin ka sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at sarili naming tagapagligtas. In the mighty name of Jesus, pagharian mo ang bawat buhay ng bawat isa, Ama, sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So glory to God po, isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. So anyone po na gusto pong mag-share ng inyo pong bahagi at mga takeaway na natutunan po sa aral na to na pwede nating iambag. Amen? Anyone po? Para hindi tayo matagalan. Amen. Glory to Amen God. po. Blessed morning to all.